At buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan at ating pong ipagpatuloy ang ating pag-aaral sa tayo po ay nasa mga huling talata na po ng Aklat ng Tigaroma. Tayo po ay tatapusin na po natin ang Aklat ng Tigaroma, kaya ating pong babasahin itong Roma 16 at tayo po sa talatang 20 hanggang 27 po. Ay atin na pong ito po ang ating pagbubulay-bulayin at ating pag-aralan. Kaya sundan lang po ninyo ko sa inyong mga banal na kasulatan. Kaya dito po sinasabi sa Roma 16 talatang 27 ay dito po sinasabi, at si Satanas ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon sa ilalim ng inyong mga paa. Ang biyaya nawa ng ating Panginoong Jesucristo ay sumainyo. Binabati kayo ni Timoteo na aking kamanggagawa at ni Lucio at ni Jason at ni Sosiprato na aking mga kamag-anak. Akong si Tercio na sumulat ng sulat na ito ay bumabati sa inyo sa Panginoon. Binabati kayo ni Gayo na pinanuluyan ko at ang buong iglesia. Binabati kayo ni Erasto na ingat-yaman ng bayan at ng kapatid ni Cuarto. Ang biyaya ng ating Panginoon Jesucristo ay sumainyong lahat, siya nawa. At ngayon, sa Kanya na makapangyarihan sa inyo, na sa inyo ay makapagpapatibay ayon sa aking ebanghelyo at sa pangaral ni Jesucristo, ayon sa pahayag ng hiwaga na natatago sa katahimikan ng panahong walang hanggan, katapat na hayag ngayon at sa pamagitan ng mga kasulatan ng mga propeta, ayon sa ipinag-utos ng Diyos na walang hanggan, ay ipinakikilala sa lahat ng bansa upang magsitalima sa pananampalataya sa isang Diyos na marunong sa pamamagitan ni Jesucristo na sumasa Kanya ang kalwalhatian magpakailanman, siya nawa. Kaya hanggang dyan po muna ang ating babasahin, at sa susunod pong mga araw ay tayo po magpapasimula sa unang Korinto. Kaya dito kung ibabalik po natin sa talatang 1, sa talatang 20, dito sinasabi, at si Satanas ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon. Kaya dito makita natin na ang ating pong Diyos ay Diyos ng kapayapaan. Siya po ang ating Diyos ng kapayapaan. Kaya nga dito sa aklat ng Hebreo, kaya nga sabi po sa atin na dapat din po sa ating paglakad sa pananampalataya ay tayo po rin ay may kapayapaan. Kaya nga po ang sabi sa Hebreo 12:14, sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sino may di makakakita sa Panginoon. Sapagkat nga po ang ating pong Diyos, siya po ang Diyos ng kapayapaan. At dito sa unang Tesalonica sa 5:23, kaya nga dito po sinasabi ni Pablo, unang Tesalonica 5:23, sabi, at pakabadaling kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan. Siya nga po, kaya nga po, siya nga po ang ating Diyos ng kapayapaan. Dapat mo ay susundin natin ang kapayapaan sa lahat ng tao. Kaya sabi, at pakabadaling kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo. Kaya nga po itong ating katawan, sabi, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo. Dapat po ito'y ating ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoon. Dapat po ito'y maging walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoon. Kaya dapat po'y ating iingatang buo itong ating katawan, na dapat po tayo'y walang dungis. Na ang sabi nga sa ikalawang Pedro 3:14, kaya nga sabi, kaya nga mga minamahal, yamang nagsisipaghintay ng mga bagay na ito,
Kapagkat nga po inaantay natin ang pagdating at kaarawan ng Panginoon. Kaya nga mga minamahal, yamang kayo nagsisipaghintay ng mga bagay na ito'y pagsikapan ninyo, masupungan kayo sa kapayapaan. Dapat po tayo payapa. Na walang dungis. Yung nga po ibig sabihin na ingatang buo ang ating katawan. Yung ating, yung nga po sinasabi dito, yung pong ating espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoon. Kaya nga po yung sinasabi sa atin, yung ulitin ko yung ikalawang Pedro 3:14, kaya nga mga minamahal, yamang kayo nagsisipaghintay ng bagay na ito, pagsikapan ninyong masupungan kayo sa kapayapaan. Walang dungis. Yung po ibig sabihin noon na dapat iwanganan po natin buo. Walang dungis. Dapat po walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. Kaya dapat po pagdating ng Panginoon, tayo po'y ingatan buo yung ating kaluluwa. Walang dungis. Walang kapintasan. Sapagkat yung po ipinangako sa ating sa bagong langit at isang bagong lupa, wala pong papasok doon na anumang bagay na marumi at karumal-dumal. Kaya dapat po sa ating paglakad sa pananampalataya, ito'y po'y ating iingatang buo. Sapagkat tayo po ang bahay ng Diyos. Tayo po ang gusali ng Diyos. Kaya nga, siya po ang ating Diyos ng kapayapaan. Nga po siya sabi, at si Satanas ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon. Pag-aralan po natin sapagkat nga at dito pa rin nga po pala sa ikalawang Tesalonica sa 3 sa 3:16, kaya nga di po sinasabi pa rin dito, Ikalawang Tesalonica 3:16, sabi, ngayon ang Panginoon din ng kapayapaan ay magbigay nawa sa inyo ng kapayapaan sa buong panahon sa lahat ng paraan. Kaya nga po, siya po kasabagat siya po ang ating Diyos ng kapayapaan. Ngayon ang Panginoon din ng kapayapaan ay magbigay nawa sa inyo ng kapayapaan sa buong panahon sa lahat ng paraan. Ang Panginoon ay sa inyo nawang lahat. Kaya nga, dapat po tayo payapa. Kaya nga sabi, mga panatag na kayo sa pagkahirang at pagtawag sa atin. Kaya dito pa yung sinasabi sa 20, at si Satanas ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon sa ilalim ng inyong mga paa. Pag sinabi pong inyong mga paa, kasama po tayo. Tayo pong mga nagsisampalataya. Sapagkat may sabi nga po dito sa Genesis, kung ating babalik-aralan, nung pong si Eba'y tuksohin ng ahas, kaya dito po sinabi ng Diyos sa ahas, sa 3, simulan na natin sa Genesis 3 sa 13. Kaya dito po yung sinasabi, at sinabi ng Panginoong Diyos sa babae, ano itong ginawa? Ano itong iyong ginawa? At sinabi ng babae, dinaya ako ng ahas at ako'y kumain. Yung nga po nung si Eva po ay madaya ng ahas. At sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, sapagkat ginawa mo ito, ay sumpain ka ng higit sa lahat ng hayop at ng higit sa bawat ganid sa parang. Ang iyong tiyan, ang ilalakad mo, at alabok ang iyong kakanin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Kaya nga sa 15, ito po ang ating pansinin. Nasabi, at papag-aalitin ko ikaw at ang babae. Yun po yung sinasabi sa ahas at saka doon sa babae. Papag-aalitin ko ikaw at ang babae. At ang iyong binhi at kanyang binhi. Nakakuha po ba? Yung pong binhi nung ahas at yung pong binhi
nung babae. Kaya nga sabi, at iyong papag-alitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Kaya nga sabi dito ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Kaya nga, ito po medyo malalim na pag-aaralan sapagkat ito nga po ang sinabi dito ni Pablo, si Satanas ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon sa ilalim ng inyong mga paa. Yung pong binhi ni Satanas at ang binhi ng Diyos. Kaya nga, kung dito ay sinasabi kung sino itong ahas, ito po na may ating napag-aralan na, inong mga nakaraang mga araw, na sabi nga po kung sino itong ahas, ito po ay hindi po literal na ahas, kundi ang sabi nga po sa Apokalipsis Kapitulo 12, kung sinong ahas ang tinutukoy ng Diyos sa Apokalipsis Kapitulo 12 sa talatang 9, dito po ay sinasabi, at inihagis ang malaking dragon ang matandang ahas. Sino po ba itong matandang ahas? Sabi, ang tinatawag na Diablo at Satanas. Ito po yung ahas na tinutukoy dito. Ang tinatawag na Diablo at Satanas ang dumaya sa buong sanlibutan. Sapagkat niya nga po ang dumadaya sa buong sanlibutan. Siya inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Kaya nga po yun yung binhi. Kasi may mga anghel po yan. Yung pong binhi ni Satanas at yung pong binhi ng babae. Kaya nga sabi, dudurugin silalim ng inyong mga paa. Kaya tayo pong mga nagsisampalataya ay kasama po tayo dyan sa dudurog sa ilalim ng kanyang mga paa. Sapagkat din nga po yung sinasabi sa atin, si Satanas ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon sa ilalim ng inyong mga paa. Kaya nga, sa ating pag-aral, mapalad ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sapagkat sa unang pagkabuhay na maguli po, hindi po lahat ay bubuhayin. Yun lang pong talagang maliligtas. Yung pong talagang kay Kristo. Yung po yung mga tumalima. Yung po yung mga nag-ingat. Kaya kung ating babasahin, kaya nga po yung sinasabi ko, dudurog sa inyo, sa ilalim ng inyong mga paa. Ito po ang dudurog. Sapagkat dito po yung sinasabi sa Apokalipsis, sa Kapitulo 20, sapagkat hindi po, pagdating po sa unang pagkabuhay mo, pagdating ng Panginoon, hindi po lahat ay bubuhayin. Yun lang pong talagang tunay na kay Kristo. Yun lang pong talaga sa Diyos. Yun po ang aagawin. Dito sa Apokalipsis 20, simulan natin sa 4. Ibabasahin ko, sabi dito, at nakakita ako ng mga luklukan at may nagsiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patutuo ni Jesus. At dahil sa salita ng Diyos. At ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay. Sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Yan po, yung pong mga makakalakip dyan ay maghahari pa sa nakasama ng ating Panginoon Kristo sa loob ng 1,000 taon. Kaya nga sabi sa 5, ang mga iba sa mga patay ay hindi na nga buhay. Hindi nga po bubuhayin. Yung pong mga hindi maliligtas.
ang iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Kasi pagka pong inagaw na, ang mga banal ay maghahari pa po yan kasama ng ating Panginoong Kristo sa loob ng 1,000 taon. Sabi, ang iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa maganap ang 1,000 magaganap pa po yung 1,000 taon. Kaya yung pong mga iyon ay po bubuhayin sa paghatol. Kaya sabi, ang iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na maguli. Kaya nga po, mapalad po ang makakalakip dito sa unang pagkabuhay na maguli. Kaya nga po tayo mag-iingat sa ating lakad, sa ating pananampalataya. Sapagkat sa ating pong panahon, sa ating mga pag-aaral, tayo po'y nasa 3 araw na. Ito po ang panahon na halos naganap na ang hula sa pagparito ng ating Panginoon. Kaya nga sabi, sa 6, mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Kapalaran po ng isang tao yan. Kung tayo'y mag-iingat sa ating pananampalataya. Kaya nga, sabi, mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan. Wala na pong kapangyarihan ang ikalawang kamatayan. Ano po ikalawang kamatayan? Yun po yung dagat-dagatang apoy. Sabi, mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at mga gaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Tayo po'y makakasama niya paghari sa loob ng 1,000 taon. Pag naagaw na po ang mga banal, may magaganap pa pong 1,000 taon. Kaya hindi pa po ito magugunaw sapagkat pag-agaw pa yan. Kaya nga din, kung makita nyo sa 7, at kung maganap na ang 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan. Kakalagan na po si Satanas, sabi. At lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa sulok, ulitin ko po. At lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila sa pagbabaka. Titipunin po yan sa pagbabaka. Ayan po ay yung mga binhi ni Satanas. At lalabas upang dumaya sa mga bansa, dadayain po na yang ni Satanas, ang bansa na nasa 4 na sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila sa pagbabaka, na ang kanilang bilang ay gaya ng buhangin sa dagat. Kaya nga, tayo po ang dudurog sa kanyang ulo at siya ang dudurog sa ating sakong. Kaya nga, malalim po ito. Kaya nga itong sinasabi rito, si Satanas ay dudurugin ng Diyos sa kapayapaan sa madaling panahon sa ilalim ng inyong mga paa. Kaya nga po, mapalad at banal ang makakalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Tayo po'y makakasama sa dudurog sa kanyang ulo. Kaya nga sabi, sa inyong mga paa. Yung nga po, upang tipunin sila sa pagbabaka, na ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. Kaya nga po, tayo po'y mag-iingat sa ating lakad. Sapagkat mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Kaya tayo po yung sinasabi, tayo masumpungan sa kaya at payapaan. Ingatan natin yung ating kaluluwa at ang ating katawan na buo sa kanyang pagparito. Sapagkat nga po, sa ating pupuntahan, ito po hindi napapasok ang anumang bagay na marumi. Kaya ang sabi nga dito sa
Sa unang Pedro 4:2, kaya nga dito po ay sinasabi ni Pedro, sabi, at upang huwag na kayong mga buhay sa laman sa inyong nalalabing panahon. Yung po ating nalalabing panahon. Huwag na po tayo mabuhay sa laman. Sabi, upang huwag na kayong mga buhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa mga masasamang pita ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Diyan na lang po tayo mabuhay sa kapayapaan. Sapagkat sukat na ang nakaraang panahon upang gawin ang hangad ng mga hintil na lumakad sa kalibugan. Alsin na po natin yan. Sa mga masamang pita, sa mga pagdalasing, sa mga kalayawan, sa mga kayamuan, at sa kasuklam-suklam pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya nga sabi, kinahangan nila na ang mga bagay na ito na kayo hindi nakikitakbong kasama nila. Hindi na po tayo dapat nakikitakbong kasama mga ganyang bagay. Nakasama nila sa gayong pagpapakalabis ng kaguluhan, kung kaya't kayo'y pinagsasalitaan ng masama. Kaya nga tayo po'y mag-iingat. Sapagkat, yun nga po ang sabi sa atin, si Satanas ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon sa ilalim ng inyong mga paa. Sa ilalim ng ating mga paa. Kaya nga tayo po'y dapat diyan tayo magpapakatibay sa ating lakad sa pananampalataya. Ay ituloy na po natin. Basahin ko na po hanggang sa talatang 25. Sinasabi dito ay mga pagbati naman po yun. Sabi, binabati kayo ni Timoteo na aking kamanggagawa at ni Lucio at ni Jason at ni Sosiprato na aking mga kamag-anak. Akong si Tercio na sumulat ng sulat na ito ay bumabati sa inyo sa Panginoon. Binabati kayo ni Gayo na pinanuluyan ko at ng buong iglesia. Binabati kayo ni Erasto na ingat yaman ng bayan at ng kapatid na si Cuarto. At ang biyaya ng ating Panginoong Kristo ay sumainyong lahat siya nawa. Sa 25, dito po naman sinasabi, at gayon sa Kanya na makapangyarihan na sa inyo'y makapagpapatibay ayon sa aking ebanghelyo at sa pangaral ni Jesucristo, ayon sa pahayag ng hiwagang natago sa katahimikan ng panahong walang hanggan. Kaya nga po, ito pong mga bagay na ito'y natago sa katahimikan ng panahong walang hanggan. Kaya nga, ulit natin sa bandang itaas, sabi, ngayon sa Kanya na makapangyarihan na sa inyo'y makapagpapatibay ayon sa aking ebanghelyo at sa pangaral ni Jesus. Dapat po tayo lagi pong nagpapakatibay sa ebanghelyo dito po sa salita ng Diyos. Kaya nga, ang sabi nga po dito sa ikalawang Tesalonika sa 2 sa talatang 14, kaya nga dito sinasabi, sapagkat kayo mga kapatid ay magsitulad sa mga iglesia. Ayun, hindi po pala yun. Dos. Ang nabuklat ko po ay yung unang Tesalonika. Dito po sa ikalawang Tesalonika 2:14, kaya dito po sinasabi, sa kalagayang ito'y tinawag kayo sa pamamagitan ng aming ebanghelyo. Tayo po'y tinawag sa pamamagitan ng ebanghelyo upang magkamit ng kaluwalhatian ng ating Panginoon Kristo. Kaya nga, mga kapatid, kayo'y magpakatibay. Dapat po tayo lagi nagpapakatibay. At inyong panghawakan ang mga aral na sa inyo itinuro, maging sa pamamagitan ng salita o ng aming sulat. Kaya nga sa 2:17 ng ikalawang Tesalonika, kaya nga sabi, alawin nawa ang inyong puso at patibayin kayo sa bawat mabuting gawa. Kaya nga po, tayo po'y magpapakatibay dito sa ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo. Yan po ang sabi ni Pablo. At dito rin sa ikalawang Tesalonika sa 3, talatang 3, kaya nga sabi po dito, ngunit tapat ang Panginoon na magpapatibay sa inyo
at sa inyo'y mag-iingat sa masama. Siya rin po ang mag-iingat. Siya po ang papatibay sa atin. At tayo po'y iingatan sa masama. Basta po tayo laging dadalangin na tayo po'y kanyang ingatan. Kaya nga, ito pong mga salitang ito po'y hiwaga. Ito po yung sinasabi, ito po'y hiwaga na natatago sa katahimikan ng panahong walang hanggan. Kaya nga dito po sa Efeso, ating babasahin dito sa simulan natin sa 3, Efeso Kapitulo 3, talatang 3, simulan po natin. Dito po yung ating mababasa, sinasabi ni Pablo, sabi, kung paano sa pahayag ay ipinakilala sa akin na ang hiwaga. Kaya nga po ito hiwaga na natatago sa katahimikan ng panahong walang hanggan. Kaya nga sabi, kung paano sa pahayag ay pinakilala sa akin ang hiwaga, gaya ng sinulat ko ng una sa ilang salita. Sa pamamagitan niyaon sa pagbasa ninyo ay inyong mapagtalastas ang aking pagkakilala sa hiwaga ni Kristo. Na ng ibang panahon ay hindi pinakilala sa mga anak ng tao. Kaya nga po yung natatago nung panahon walang, hindi pa po pinakilala. Sabi, na ng ibang panahon ay hindi pinakilala sa mga anak ng mga tao na gaya ngayong ipinahayag sa kanya ng banal na apostol at mga propeta. Ngayon po ipinahayag na ng kanyang mga banal na apostol at mga propeta sa Espiritu. Pero nung una po, yun po yung nakatago sa katahimikan ng panahong walang hanggan. Sabi, na ang mga hintil ay mga tigapagmana, na tayo nung pa naman ay ang mga hintil po ay talagang tigapagmana. At mga kasangkap ng katawan at may bahagi sa pangako na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ito po kung tayo po sasampalataya sa Ebanghelyo. Sapagkat ang Ebanghelyo nga po ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaligtas ng bawat sumasampalataya. Kaya dito sa 3:9 dito ring Efeso, kaya dito po yung sinasabi, at nang maipakita sa lahat ng tao kung ano ang pagiging katiwala sa hiwaga, kasi nga po ito hiwaga, sa hiwaga sa lahat ng panahon ay inilihim ng Diyos na lumalang sa lahat ng mga bagay, sa lahat ng mga bagay. At sabi sa James, upang ngayon sa pamamagitan ng iglesia ay maipakilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan at sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos. Ayon sa panukalang walang hanggan na ipinanukala kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ito po noon ay nakapanukala na. Kaya nga ayon sa panukalang walang hanggan na ipinanukala kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ito po ay natatago nung pa. Nakapanukala na po yan na inilihim ng Diyos sa lahat ng panahon. Kaya nga ito po ngayon po ay sinasabi sa 3:5 na sinasabi na ng ibang panahon ay hindi pinakilala sa mga anak ng mga tao na ngayon po pinahayag na sa kanyang mga banal na apostol at propeta sa Espiritu. Sapagkat ito po nung pa'y nakapanukala na ang mga bagay na ito. Sapagkat sinasabi nga po dito sa 3G sa bandang dulo, yung po ang ating Panginoon Kristo, siya po ang karunungan ng Diyos. Na ito nga po inilihim na natatago noon pa. Kaya dito sa Kolosas Kapitulo 1 sa talatang 24
hanggang 27 ating babasahin. Kaya dito po sinasabi, ngayon nagagalak ako sa aking mga hirap dahil sa inyo, at aking pinupunan sa akin ang kakulangan ng hirap ni Kristo sa aking laman dahil sa kanyang katawan na siyang iglesia, na ako'y ginawang ministro nito ayon sa pamamahala mula sa Diyos na ibinigay sa akin para sa inyo upang may pahayag ang salita ng Diyos, maging ang hiwaga, nga po itong maging ang hiwaga na inilihim sa lahat ng panahon at lahi. Sapagkat ito po'y nakalihim sa lahat ng panahon at lahi. Datapot ngayon ipinahayag sa kanyang mga banal. Ito po'y pinahayag na sa kanyang mga banal. Ito po'y doon sa mga sa sampalataya. Ipinahayag sa kanyang mga banal. Nasa kanila'y minagaling ng Diyos na ipakilala kung ano ang kayamanan ng kalwalhatian ng hiwagang ito. Kaya nga sabi po, ito'y hiwaga. Sa gitna ng mga hintil na ito'y si Kristo na nasa inyo, na pag-asa ninyo sa kalwalhatian. Siya nga po ang ating pag-asa sa kalwalhatian. Kaya nga, kung makikita natin dito sa unang Korinto, Kapitulo 2, talatang 7, kaya nga sabi ni Pablo rito, kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga. Kaya nga po ito sinasalita ni Pablo, ang karunungan ng Diyos sa hiwaga. Yaong karunungang itinilaga ng Diyos bago nilalang ang sanlibutan sa ikaluluwalhati. Ito po'y nakapanukala na bago pa ilalang ang sanlibutan. Na sabi nga dito sa 8, na hindi napakilala ng sino mang pinuno sa sanlibutan ito. Hindi nga po ito nakilala sapagkat ito po'y nung po'y bago pa nilalang, ito po'y nakapanukala na. Na hindi napakilala ng sino mang pinuno sa sanlibutan ito sapagkat kung nakilala sana nila ay dising hindi pinako sa krus ang Panginoon ng kalwalhatian. Ito po'y kanilang nakilala. Na yung nga sabi, sino ba ang karunungan ng Diyos? Dito sa 1:24, yan nga po ang ating pong Panginoon Kristo, yan po yung nakapanukala na nung pa bago pa nilalang ang sanlibutan. Sabi po dito sa 1:24 ng unang Korinto, sabi, ngunit sa kanila ng mga tinawag, ito po sa mga tinawag, sapagkat marami po ang tinawag pero kakaunti ang nahirang. Sabi, ngunit sa kanila ng mga tinawag, maging Hudyo at mga Grego, sabi, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at karunungan ng Diyos. Siya po ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Ang ating pong Panginoong Hesus Kristo. Kaya nga, sa Kolosas, sa 4, Kapitulo 4, talatang 3, kaya nga dito sinasabi, natuloy idalangin ninyo kami na buksan sa amin ng Diyos ang pinto sa salita upang aming salitain ang hiwaga ni Kristo. Siya nga po ang hiwaga ay ang hiwaga rin. Siya po ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Yan nga po, ito'y hiwaga. Yan po ang hiwaga ni Kristo na dahil din dito may mga tanikala ako. Yan nga po ang sabi ni Pablo. At sa Efeso 6, ito po aalaman natin kung bakit po ito'y isang hiwaga. Sa 6, sa 19, kaya nga sabi, at sa akin upang ako'y, sa 6:19 ng Efeso, at sa akin upang ako'y pagkalooban ng pananalita sa pagbubuka ng aking bibig, sabi po ni Pablo, upang ipakilalang may katapangan ang hiwaga ng Ebanghelyo. Kasi nga po ito'y hiwaga ay na inilihim buhat pa nung panahong walang hanggan. Yan po'y inilihim. Kaya nga, sa Roma 1,
Sa talatang 16, nga po, kaya nga sinasabi dito, sapagkat hindi ko inahiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas sa bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Yan nga po, yung ebanghelyo, yan po ang hiwaga ni Kristo. Yan din po sa ebanghelyo. Yan nga po natatago sa katahimikan ng panahong walang hanggan. Kaya nga po, ito'y nakapanukala na nung una pa, bago pa nilalang ang sanlibutan. Kaya ulitin ko yung, kaya po para makita natin ang liwanag. Kaya nga sabi, ulitin ko yung 2:7, kundi sinasalita namin ang karunungan Diyos sa hiwaga, yaong karunungan italaga ng Diyos, bago pa nilalang ang sanlibutan. Bago pa po. Kaya nga po, kung makikita ninyo, may babasahin po tayo sa Aklat ng Kawikaan, sa Kapitulo 8. Kaya sapagkat ito po si Kristo po ang hiwaga ng Diyos. Siya ang karunungan ng Diyos. Siya ang kapangyarihan ng Diyos. Dito po sa Kawikaan, Kapitulo 8, kaya nga dito po ito po nakapanukala na nung una pa, bago pa nilalang ang sanlibutan. Kaya nga dito po sinasabi, babasahin ko po sa inyo hanggang sa 30. Kawikaan 8:22, sabi, inari ako ng Panginoon sa pasimula ng aking lakad, sabi. Bago pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una, bago pa pasimulan. Ito nga, kaya nga po ito yung hiwaga. Ang tinutukoy po dito ay ang ating Panginoon Kristo, sabi. Ako'y nalagay na mula ng araw, mula ng walang pasimula. Mula pa pong pasimula. Kaya nga po ito inilihim. Ako'y nalagay mula ng araw, mula ng walang pasimula, bago nilikha ang lupa. Bago pa po nilikha. Ako'y nailabas na ng wala pang mga kalaliman, ng wala pang mga bukal na sagana ng tubig. Bago nalagay ang mga bundok ay nalagay. Bago ang mga bundok ay nalagay. Bago ang mga burol ay ako'y nailabas. Ika nga po, naipasya na. Samantalang hindi pa nilikha ang lupa, ni ang parang man, ni ang pasimula man ng alabok ng sanlibutan. Nang kanyang itatag ang langit, nandoon ako. Nang siya'y maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman, nang kanyang patibayin ang langit sa taas, nang maging matibay ang mga bukal ng kalaliman, nang bigyan niya ang dagat ng kanyang hangganan upang huwag salangsangin ng tubig ang kanyang utos, nang kanyang iayos ang mga patibay ng lupa. Nasa siping nga niya ako. Ito po yung ating Panginoon Kristo. Naipasya na po yun. Nasa siping nga niya ako, na gaya ng matalinong manggagawa. At ako ang kanyang ligaya sa araw-araw, na nagagalak na lagi sa harap niya. Kaya nga po, ito'y inilihim buhat panahon nang wala pang pasimula. Buhat ng panahong walang hanggan. Yun nga sabi, natatago sa katahimikan ng panahong walang hanggan. Kaya nga po yung sinasabi natin, kung babalikan natin yung Efeso 3:9, sabi, at nang maipakita sa lahat ng mga tao kung ano ang pagiging katiwala sa hiwaga na sa lahat ng panahon ay inilihim nang lumalang sa lahat ng mga bagay. Nakalihim po yan. Ulitin natin para makita sa yung unang sa Kolosas
1:26, kaya nga sabi, maging ang hiwaga na inilihim sa lahat ng panahon at lahi. Datapot gayon ipinahayag sa kanyang mga banal. Pinahayag na po ito sa kanyang mga banal. Kaya nga, sa 3:11 ng Efeso, ayon sa panukalang walang hanggan, ipo'y nakapanukala na. Bago pa po lalangin ang sanlibutan, ayon sa panukalang walang hanggan na ipinanukala kay Kristo, ipo'y nakapanukala na sa ating Panginoon sa Kristo. Jesus na Panginoon natin. Kaya nga, ang tinutukoy nga po doon ay ang ating Panginoon Kristo. Siya po'y nalagay na noong araw na wala pang pasimula, na ipanukala na po ang mga bagay na ito. Bago pa pasimulang langin ang langit at lupa. Kaya nga, kung makita natin sa Genesis, sa 1:1, na ano ang sabi, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Pero naipanukala na po, nailihim na po, bago pa pasimulan ang lahat ng mga bagay. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa ay walang anyo at walang laman, at ang kadiliman ay sumasaibabaw ng kalaliman, at ang Espiritu ng Diyos ay sumasaibabaw ng tubig. Kaya nga po, ipo'y bago pa po, ay yun po'y nakapanukala na sa ating Panginoon. Na yan po talaga'y mangyayari. At yan po naman, pagdating ng ating Panginoon Kristo, yan po'y sa kanyang pasya, kung makikita ninyo dito sa aklat ng mga awit, sa awit kapitulo 2, sa talatang 7, dito po sinasabi sa aklat ng mga awit, sabi, aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Kaya nga pinakapanukala, ito po yung pasya ng Diyos tungkol sa ating Panginoon Kristo. Sabi, aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Kaya pagdating po ng ating Panginoon Kristo, kaya nga sinasabi, siya po ang anak ng Diyos. Sabi, aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito'y pinanganak kita. Kaya nga po, pagdating po ng ating Panginoon Kristo, sabi nga sa aklat ng mga awit sa 89, na ito po'y nakapasya na ang mga bagay na ito. Nakapanukala na. Sabi nga dito sa 89, pagdating po ng ating Panginoon Kristo, kaya nga po siya tumawag sa Diyos na Ama. Ama ko. Sapagkat yun po yung nakapasya na ang lahat ng mga bagay, nakapanukala na. Kaya nga, ang sabi nga po dito sa 89 ng mga awit, sa talatang 26, ang sabi pagdating po diyan, sabi, siya'y dadaing sa akin, ikaw ay ama ko. Kaya nga po ang ating Panginoon Kristo, tumawag sa Diyos na Ama. Sabi, siya'y dadaing sa akin, ikaw ay ama ko, Diyos ko. Nakita po sa mga ebanghelyo. At malaking bato ng aking kaligtasan. Kaya nga sabi sa 27, akin namang gagawin siyang panganay ko. Di ba siya po ang panganay sa mga lahat ng nilalang? Sapagkat bago pa nilalang ang lahat ng mga bagay, naipanukala na po siya. Sabi, akin namang gagawin siyang panganay ko, na pinakamataas sa mga hari sa lupa. Kaya nga kung makikita natin sa Kolosas sa 1:18, sabi, siya ang ulo ng katawan sa pagkabigay ng iglesia, siya ang pasimula, ang panganay. Kaya nga sabi, tawag siya panganay sa mga patay upang lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. Siya po ang panganay, siya po bago pa nilalang.
Kaya nga, dito sa 1:15 ng Kolosas sabi na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Sabi, bago pa nga nakapanukala na po. Kaya nga po, ito'y hiwaga na inilihim. Kaya nga, ulitin natin yung kawikaan na sinabi niya, bago pa, nandoon na siya. Kaya nga sabi, sa kawikaan 8:23, ako'y nalagay na noong araw mula nang walang pasimula. Wala pa pong pasimula. Na ipanukala na po yan. Bago nilikha ang lupa. Kaya, ulitin po natin yung kawikaan. Kaya nga pagdating po niyan, ang ating Panginoon, siya'y tatawag, siya'y dadaing sa akin, ikaw ay ama ko, Diyos ko, at malaking bato ng aking kaligtasan. Akin namang gagawin siyang panganay ko na pinakamataas sa mga hari sa lupa. Kaya yung pong Gawa, Kapitulo 13, sa talatang 33, kaya nga sinabi dito, sa Gawa 13:33 sabi, na tinupad ng Diyos sa ating mga anak ng muling buhay niya si Jesus, gaya ng nasusulat sa ikalawang awit, ikaw ay aking anak, sa araw na ito'y naging anak kita. Ipo'y nakapanukala, nakalim na po, buhat pa ng panahong walang hanggan. Kaya nga, na dito nga po ay sinasabi sa tuloy na nga po natin dito sa 26, sabi, datapwat na hayag ngayon po, sa pamamagitan ng kasulatan ng mga propeta. Nahayag na po sapagkat yan nga po pinahayag na ng mga propeta ng Diyos. Yung nga po yung sinasabi sa atin dito sa Efeso na siya binasa ko sa inyo kanina. Sa 3:5 na ng ibang panahon ay hindi pinakilala sa mga anak ng tao na ngayon pinahayag sa kanya ng mga banal na apostol at propeta sa Espiritu. Kaya nga po sabi sa 26, dapat nahayag ngayon sa pamamagitan ng kasulatan ng mga propeta. Pasimula pa po kay Moises. Ito po ay binabanggit na ang tungkol sa ating Panginoon Kristo. Sabi, ayon sa pinag-utos ng Diyos na walang hanggan, ay ipinakilala sa lahat ng mga bansa. Ito po ipakilala sa lahat ng mga bansa upang magsetelima sa pananampalataya. Kaya nga, kung makikita natin din sa unang Pedro, sa 1, talatang 1, simulan na natin sa 10 hanggang 12, dito yung sinasabi, tungkol sa pagkaligtas na ito ay nagsiyasat na maigi ang mga propeta na nagsihula tungkol sa biyayang dadating sa inyo, na siniyasat ang kahulugan kung ano at kailang panahon itinuro ng Espiritu ni Kristo na sumakanila, yung po sumakanila sa mga propeta, yung Espiritu ni Kristo, nang patutuhanan ng una ang pagbabata ni Kristo. Talaga po, yung po magbabata at ang kalwalhatiang hahalili sa mga ito, na ipinahayag sa kanila na hindi sa ganang kanilang sarili, kundi sa ganang inyo. Pinangasiwaan nila ang mga bagay na ito na ngayoy ibinabalita sa inyo sa pamamagitan ng nagsisipangaral sa inyo ng Ebanghelyo, sa pamamagitan ng Espiritu Santo na sinugo mula sa langit,
na ang mga bagay na ito ay ninasang mamasdan ng mga anghel. Sapagkat ito nga po noong pa'y nakapanuka, inilihim nga po bago pa nilalang, bago pa pasimulan ang lahat ng mga bagay. Kaya nga sabi ng ating Panginoon Kristo, nung siya'y nabuhay na maguli sa Lucas Kapitulo 24, sa talatang 27, ang sabi ng ating Panginoon Kristo, at magmula kay Moises, kaya nga po, kaya nga sa mga propeta at magmula kay Moises at mga propeta ay ipinaaninaw niya sa kanila. Iyon po ipinaaninaw na mula pa po kay Moises, sabi. Ay ipinaaninaw niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kanya sa lahat ng mga kasulatan. Pinaanin na po tungkol sa ating Panginoon Kristo at doon po sa kaluwalhati ang mahayag. Yung po'y binaba. Kaya nga si Moises, anong sabi ni Moises? Tinanggihan niya ang kayamanan ng Ehipto at inari ang kadustaan ng ating Panginoon Kristo. Naipahayag na po sa kanya ang ebanghelyo maging kay Abraham. Kaya nga, yan po'y noon pa. Kaya dito sa Roma, Kapitulo 1, sa talatang 2 hanggang 4, dito siya sabi ni Pablo, na kanyang ipinangako ng una sa pamamagitan ng kanyang mga propeta sa mga banal na kasulatan. Nakapangako na po ang tungkol sa ating Panginoon Kristo. Tungkol sa kanyang anak, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, na ipinahayag na anak ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa espiritu ng kabanalan. Kaya nga po sabi, tatabagin ko siyang anak ko ayon sa pasya. Yun po yung nasa awit 2:7. Sabi, na ipinahayag na anak ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa espiritu ng kabanalan sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli sa mga patay sa makatutbagay si Kristo Jesus na Panginoon natin. Kaya nga po siya hindi nakilala ng sanlibutan. Sapagkat talaga nga pong hindi ito makikilala, sapagkat may sabi po ang ating Panginoon na ang sabi, ito'y doon sa sa Mateo marami pong hindi ito makikilala sapagkat yung po hindi ipinahayag sa mga pantas at matatalino. Nasabi nga dito sa Mateo 11:25 na sinasabi, ng panahong yaon ay sumagot si Jesus. Sinabi na, ako'y nagpapasalamat sa iyo, O Ama, Panginoon ng langit at ng lupa, na iyong inilihim ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino. Kaya kahit ano pong pagkasaliksik nila, hindi nga po nila naalaman kung ano po yung hiwaga na inilihim na sa ating pinag-aaralan. Sapagkat nga sabi, ayon sa hiwaga na natatago sa katahimikan ng panahong walang hanggan. Sapagkat nga po ito'y inilihim sa ulitin natin, ng panahong yaon ay sumagot si Jesus at sinabi, ako'y nagpapasalamat sa iyo, O Ama, Panginoon ng langit at ng lupa, na iyong inilihim ang mga bagay nito sa mga pantas at matatalino at ipinahayag mo sa mga sanggol. Ito po sa mga sanggol niya ipinahayag. Ito po ang nakakaalam nito. Sinong mga sanggol na kanyang pinahayagan? Ito po yung sa kahalayan ay nagpakasanggol. At musmus sa kasamaan.
Doon na po. Kaya nga, ano sabi dito sa Roma 1:19, sabi, sapagkat ang iyong pagtalima ay naging bantog sa lahat ng tao, kaya't nagagalak ako tungkol sa inyo na dapat ibig ko na kayo'y maging marunong sa kabutihan, musmus sa kasamaan. Doon po ito ipinahayag. Yun po ang tinuturo niya sanggol. Musmus sa kasamaan. At yung pong sa kahalayan ay po sinasabi sa unang Korinto 14:20 na sinasabi, mga kapatid, huwag kayong magpakabata sa pag-iisip, ngayon may sa kahalayan ay magpakasanggol kayo. Ito po yung doon niya ipinahayag. Kaya po ito inilihim niya sa mga pantas at matatalino. Ito po yung sanggol sa kahalayan. Musmus sa kasamaan. Dito po ito ipinahayag ng Diyos. Kaya ito po hindi nila makaramihan po kahit matalino, hindi po ito nila naunawaan. Malibang buksan ng Diyos ang kanilang puso sa pagkaunawa. Sapagkat ang ito po ang sabi nga sa aklat ni Lucas, sabi nga sa mga apostol sa 24:45 na ang sabi nga na magagay binuksan niya ang kanilang pag-iisip upang mapag-unawa nila ang mga kasulatan. Malibang po buksan ng ating pag-iisip. Kaya kahit po kay pantas at matalino, pag hindi po binuksan ng Diyos ang inyong pag-iisip, sapagkat dapat po tayo ay magpakasanggol. Kahit kayo pantas at matalino. Pero kung tayo po ay hindi magpakasanggol sa kahalayan o magpakamusmus sa kasamaan. Kaya nga po ito inilihim sa mga pantas at matatalino. Kaya huling talata 27, ulitin ko po yung 26, dapat nahayag ngayon sa pamamagitan ng mga kasulatan ng mga propeta ayon sa pinag-utos ng Diyos na walang hanggan ay ipakilala sa lahat ng mga bansa upang magsitalima sa pananampalataya. Para po tayo tumalima sa pananampalataya. Sabi, sa iisang Diyos na marunong sa pamamagitan ni Jesucristo. Iisa lang po ang Diyos na marunong. Iyon po sa pamamagitan ni Jesus. Sapagkat siya po ang karunungan ng Diyos. Sumakanya nawa ang kalwalhatian magpakailanman siya nawa. Yan nga, dito po sa mga banal na kasulatan, marami pong dito sa batang marami pong mga ibang talata na sinasabi, ang Diyos po ay iisa. Hindi po yung katulad na meron tayong narinig na nangangaral. Hindi, dalawa po sila. Kaya nga po, kahit anong talino mo, hindi mo ito maaunawa. Sapagkat po ito inilihim sa mga pantas at matatalino. Hindi po nila napag-unawa ang kasulatan. Pero pinatutunayan ng banal na kasulatan sa iisang Diyos. Iisa lang po ang Diyos na marunong. Yung narinig kong ibang nangangaral, dalawa po sila. Sa akin naman, kung ito'y dalawa, ay isa dyan na hindi marunong. Sapagkat iisa lang po ang Diyos na marunong. Dito pa rin sa unang Timoteo, sinasabi ni Pablo, sa unang Timoteo sa 1:17, kaya dito po sinasabi, ngayon sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita, sa iisang Diyos. Dito po'y pinatutunayan, marami pong mga talata na pinatutunayan na ang Diyos po ay iisa.
Ay kung magpapatunay ka, paninindigan mo, dalawa po sila. Kaya nga, ito pong mga bagay na ito ay inilihim sa mga pantas. Hindi po nila maunawaan yan. Bali bubuksan ng kanilang pag-iisip. Kaya nga sabi, ngayon sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakita sa isang Diyos ay ang kapurihan, kaluwalhatian, magpakailanman siya nawa. Maging si Judas, sa aklat ni Judas ay pinatutunayan po ni Judas dito sa talatang 25 na sabi niya, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo. Sino ba ang ating tagapagligtas? Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon ay sa Kanya nawa ang kaluwalhatian, karangalan, ang paghahari at ang kapangyarihan sa kauna-unahang panahon at gayon at magpakailanman siya nawa. Pinatutunayan po naman, isa lang po ang Diyos. Kung kawa na po yung mga napapangaralan at tinanggap din nila na gayon ng kanilang turo, kahabag-habag naman sila. Sapagkat iisa lang po ang Diyos na ating tagapagligtas. Kaya masabi ng mga sa aklat ni Tito, kung sino itong ating tagapagligtas, Diyos na tagapagligtas. Sa aklat po ni Tito, dito po ay sinasabi sa 2:13 na ito po yung ating hinaantay, sabi, nahintayin niyo ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas. Sino po? Na si Jesucristo. Diretsahan na po. Siya po ang dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Na siyang nagbigay ng kanyang sarili sa atin upang tayo matubos niya sa lahat ng kasamaan, malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. Kaya nung pa naman sa aklat ni Isayas ay pinatutuhanan sa atin dito po sa Isayas 45 sa talatang 21, kaya nga sabi dito 45:21, sabi dito kayo'y magpahayag at magpasapit, oo magsanggunian silang kakasama. Sinong nagpakilala nito mula ng unang panahon? Sinong nagpahayag niyaon ng una? Hindi baga ang Panginoon? Walang Diyos liban sa akin. Kaya nga po, isa lang po ang Diyos. Sabi, walang Diyos liban sa akin. Isang ganap na Diyos at tagapagligtas, walang iba liban sa akin. Sino po yung ating inaantay na Diyos at tagapagligtas? Kaya nga sa 22, kayo'y magsitingin sa akin at kayo'y mga ligtas, lahat ng tagawakas ng lupa, lahat po sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Wala na pong iba liban sa Kanya. Sa 46, talatang 9, ano sasabi itong Isayas? Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos, walang iba liban sa akin. Ako'y Diyos, walang gaya ko. Kaya nga po, isa lang Diyos. Noong una pa po yung pinatutunayan na. Sa 45, itong Isayas, sa talatang 5, ganito rin na sinasabi, ako ang Panginoon at walang iba liban sa akin, walang Diyos. Aking bibikisan ka, bagaman hindi mo ako nakilala. Hindi nga po nila nakilala. Sapagkat hindi po nila nakikilala yan. Sapagkat kung ibabalik natin doon sa Mateo
sa Mateo 11 sa talatang 27, hindi po dito nakikilala, sabi. 11:27 ng Mateo. Ang lahat ng mga bagay ay binigay sa akin ng aking Ama. At sino may hindi nakakilala sa anak, kundi ang Ama. At sino may hindi nakakakilala sa Ama, kundi ang anak. At yaong ibig pahayagan ng anak. Kung hindi nakilala, hindi pinahayag sa inyo ng anak. Sapagkat nga po ito'y iniling sa mga pantas at matatalino at pinahayag sa mga sanggol. Kaya ang ganyan po muna ang ating pag-aaral at tayo po sa susunod ay sa Korinto ang ating pag-aaral.